Jesus, sa oras to mahal na Pino sa aking pagdadala niyong banal mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin o kung magagawa. And in the first prayer of our beloved noble evangelist Pastor Rizal Meda, I command demons of unbelief and doubts cast out in our midst in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved parents in the Lord, and also great the beloved Almeida family. To my beloved co-workers and co-preachers, sa inyong lahat, and to our beloved webcast viewers, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, sabi ng Biblia, minamahal, ang ating Panginoong Diyos, God calls His servants to be bold, not fearful. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga alagad ay maging matapang, hindi matakotin. Amen. Joshua chapter 1 verse 9, babasa po natin dyan, minamahal. God commands fearlessness in His servants. Joshua chapter 1 verse 9, pakihanda din po ang 2 Timothy chapter 1 verse 7 at Isaiah chapter 41 verse 10. Joshua chapter 1 verse 9, ating pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng Joshua, Kapitulo 1, versikulo 9. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Ilocano version, Kenny. Pakihanda ang 2 Timothy 1:7. Dito Josue 1, ang kalatay 9 sa Ilocano version. Saan ko aya ng imbilin keng ka, bumilig ka, ket umingel ka. Saan ka nagbuteng, ket di ka met agkulayo, tani Jehova Diyos mo, adaking gati sa dinuman apapanam. Amen. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. God commanded Joshua as His servant na huwag matakot. Amen. Amen. Fearlessness is not a personality trait. It is obedience. Pag ikaw ay susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon at alam mo ang Diyos ay kasama mo, hindi ka dapat matakot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagiging hindi matakotin ay hindi po ugali yan, minamahal. Matapang talaga yan, hindi natatakot yan. Ako, hindi ako ganyan. Hindi po, minamahal. Kailangan dapat bawat isa sa atin
ma-realize natin na ang Diyos ay kasama natin. Sino ang dapat nating katakutan? Amen? If God be for us, who can be against us? Everybody say, praise the Lord. Kung hindi tayo minamahal, sino? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Papanoorin lang ba natin na magpapatayan ang mga tao? Katulad doon sa Negros minamahal? May 4 doon na galing sa Universidad ng Pilipinas. Mayroon pang instructor. Tapos yung isa, counselor ng University Student Council. Oh. Mayroon pang 2 foreigner. Babae. Kasama doon sa 19 na namatay. Yung pagpunta nila doon, mga wala pa yata silang 2 linggo. Pumunta sila doon. Tapos nagkaroon ng encounter. Damay sila. Pero sabi, hindi daw sila NPA. Kaya lang yung, ayon sa balita, yung kanilang mga katawan, mayroon namang mga nakapulupot na mga lalagyan ng bala. Ibig sabihin, nandoon sila bilang duty siguro nila kasi mayroon silang tinatawag na tour of duty, relievo, makibuhay sa mga armado sa bundok. Kung matimingan kapag relievo mo nagkaroon ng encounter, di patay. Parang katulad lang din yan mga reservists ng kasundaluhan. No? Mayroong mga reservists, mga doktor, katulad kay Dr. Canciller, reservist yan. So halimbawa kung may call on duty siya at na-timing nga na mayroong encounter, damay siya doon. Kung nandoon siya na-assign sa kabundukan, yun ang call on duty niya bilang reservist, pagsilbihan muna ang kasundaluhan, just in 1 month or 1 week, tapos biglang may encounter, damay siya. So ganun yun, minamahal. Salamat sa Balpen dito sa ating lugar na neutralize na dahil napasok na natin ang halos lahat na mga lugar na influenced by the communists at sila ngayon ay namulat na sa katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So yung naatinan ko na pagtitipon doon sa headquarter ng 17th IB, mayroon pong 127 former NPA na nandoon. Sila po ay nag-organize ng isang cooperative, Sambayanan Cagayan Valley Agricultural Cooperative. Nandoon sila, 127. Halos lahat doon ay baptized na sa atin, yung galing ng Sinundungan Valley. Sabi ni Lieutenant Colonel Arsiao sa akin, alam mo Brad, yung dami na yan, kung hindi nagbagong buhay, malaking problema sa gobyerno. Dahil yan ay isang company na yan. 127 eh. Oh. Di 4 na platon. Kung tag 35 o tag 30 times 4, 120. So, 4 na platon. 127. Isang company. Kalabanin nila yon. Pero, yung isang company NPA na yon ay nagbagong buhay na. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So,
mayroon po tayong gagampanin. Amen. Hindi lang po yan political. Communism is hindi lang po yan politika. Nagtuturo po sila na walang Diyos. Mayroon pong kaugnayan sa spiritual yan. Amen. Sinasabi nilang walang Diyos. So hindi naman nagtuturo ang politika, hindi naman sila concerned about God. Pero ang komunismo, sinasabi nilang walang Diyos. So pag hindi natin banggain yan, maraming madaya. Amen. Kasi sa eskwelahan, sa mga paaralan, sa mga universidad, mayroon ding tinuturo doon na halos kahawig doon sa komunismo. Yung tinatawag na atheism. Yung evolusyon na ang tao ay galing sa unggoy. So ibig sabihin, pag naniniwala ang mga kabataan, lalo na mga scholars, na galing sa unggoy ang tao, ibig sabihin, walang Diyos. Hindi tayo created by God. Madali silang makumbinsi. So kung gusto nating harangan ang mga terorista, dapat hindi ituro sa mga paaralan na ang tao ay galing sa unggoy. Amen? Karamihan pa naman sa mga matatalino, yan ang pinapaniwalaan. Galing daw sila sa unggoy. Sino ba dito ang naniwala na galing ang lolo mo sa unggoy? O ang lolo at lola mo ay may dugong unggoy? Taas ang kamay. Wala. Amen. Dahil klarong-klaro sa Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos, sa verse 27, God created man according to His image. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, di ba? O, nandyan sa Genesis 1:1 yan. At saka 27, basahin natin. So, kailangan ang mga mangangaral ng Diyos, hindi magpatalo. Sila yung matatapang mangaral. Kumbinsihin ang mga tao. Sino naman ang hindi makumbinsi pagpunta nila sa bundok? Galing UP, pagpunta sa bundok, sabihin galing sa unggoy ang tao. Yung mga karamihan sa bundok, hindi nakapag-aral yon. Kung nakapag-aral man, hanggang high school lang o elementary. O kahit nga, nakapag-college. Sila nga, college, naniniwala eh. Amen. So sabihin na, totoo yan. UP yan eh. Oh. Mahirap na pag ang kasinungalingan, dalhin ng isang taong nakilalang matalino, akala mo totoo. Isabi ng Biblia, mangmang ang naniniwala na walang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin ng Genesis 1:1 at 27. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito sa 27. 27, ito po ang nasusulat, mga minamahal. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos na siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Ilocano version, kindly. Dito Genesis 1:1, talon ng 27. Iti po nga na iti Diyos pinarswana dagiti lang langit ken ti daga. Sa 27, ket ti Diyos pinarswana ti tao akaladawan na metlaeng tiladawan ti Diyos pinarswana ida alalaki ken babae. Amen. In the beginning, God created the heaven and the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Amen. So nasaan ang unggoy doon?
Wala. Ang theory lang kasi yan eh. Ha? Haka-haka, isip lang. Hindi kasi nila maunawaan talaga ang creation. So, inadapt nila yung theory. Sinakyan naman ng mga komunista. Sabi nga ng kapatid ng papa ko na NPA leader dati, mga 1980s, pag ituro nila na may Diyos, hadlang yon sa kanila. Dahil matakot na silang pumatay. So, mas maganda yung walang Diyos dahil ang buhay ay parang katulad lang din ng aso na walang espiritu, walang kaluluwa. No? Parang ipinganak ka na katulad ng hayop. Pagkatapos mong ipanganak, wala ka ng kaugnayan sa magulang mo. Ganon ang komunista. Sabihin nila na by chance lang na doon siya ang magulang mo. Pero wala ka ng pagkatapos may labas ka at lumaki, magpasya ka sa sarili mo, wala ka ng kaugnayan sa magulang mo. Kung anong pasya mo sarili mo, wala ka ng kaugnayan sa mga kapatid mo. So walang magulang, walang kapatid. Sa kanila, minamahal. Ang tawag sa'yo, kasama o kakadwa. Kakadwa, kahit magulang, kakadwa. No? So, yan, nabulagan ang tao. Imagine, marami pa. Yung kamatayan na yon, 19, nag-ignite ng galit. So, yung 19 na yon, na nawala, papalitan ng baka 19,000. Amen. Ha? Yan ang problema ngayon ng gobyerno. Kasi pag once na maraming aakyat sa bundok, mag-full time, siyempre walang supply na baril. So ang gagawin nila, mag-ambos. Ha? Ambusin nila yung mga pulis, mga sundalo. Atakihin nila yung mga detachment para makaagaw ng baril, para magkaroon sila ng baril. Eh kung hindi mapigilan yan, magkaroon ng civil war. Dahil sabi nga ng nakausap ko sa Marag Valley, may namahal, hardcore commander ng NPA, mas maraming komunista ngayon kaysa panahon ni Marcos Sr. Dahil ang komunista ngayon, mga reservist, may doktor, may abogado, may engineer, may farmer, may fisherman, pero walang baril. Pero kung sila ay tatawagin, panahon ng Civil War, magbitbit na ng baril yan. Makipaggera na yan. Ang Armed Forces of the Philippines, 300,000 ang combatant, mayroon ding reservists. Katulad kay Doc, reservist yan. Marami pong reservist, million din. Sa Batanes, buong Batanes, puro reservist na yan lahat. From 18 years old to 60 years old, basta kaya mo pang magpaputok ng baril. Reservist ka na. Tinitrain sila doon sa buong Batanes, reservist sila lahat. So pagdating ng panahon, baka ang mangyayari, i-train lahat ng mga Pilipino, maging reservist lahat yan. So 18 years old to 60 years old, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag magkaroon ng civil war. So kailan pa tayo kikilos para ipaabot sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa kanila? Wala nang ibang kikilos kundi tayo lang. Amen. Dahil kasama natin ang mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. So God commanded Joshua as his servant. So fearlessness is not a personal trait, it's obedience. So the reason, God's presence goes with you. So, hindi ka dapat matakot dahil ang mahal na Panginoon ay kasama mo. Isaiah 41:10,
Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Tagalog and Ilocano version, kindly. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10 hanggang Hanggang 10. 10. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng aking kanang kamay, ng aking katwiran. Amen. Dito Isaiah 41:10 sa Ilocano version. Di kag buteng tadaking ka. Di kag kulayo ta siya ti Dios mo. Tapegsaing kanto, wen tulungan kanto wen tapayang kanto iti akin kanawan nga ima ti kinalintig ko. Amen. God ties fear not to 5 promises. Una, His presence, His deity, His strength, His help, His upholding. So that's the foundation of fearless service. So pag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po tayo pwedeng maging duwag. Amen. Saan ba itatapon ang duwag? Saan? Sa dagat-dagatang apoy. Yun yung tinatawag na final judgment. Lake of fire. Kahit yung nasa Hades o impyerno, ay itatapon pa rin sila doon sa dagat-dagatang apoy. No? Pagdating ng panahon. So number 1 na itatapon doon ay ang mga duwag. So ang duwag, pwedeng Kristiyano. Amen. Oh. Karamihan sa mga duwag, yung mga hindi mananampalataya dahil dahilan sa kanilang hindi pagpaniwala ay yung kanilang pagkaduwag. Takot silang usigin, takot silang pagtawanan. Maraming mga tinatawag natin mga silent believers. Pero hindi lang sila lumalanta dahil takot sila. Yun yung nakakapagpigil sa kanila. Gusto ko sanang sumama sa kanila, baka pagtawanan ako. Gusto ko sanang maglingkod sa Diyos, pero baka hindi ko makayanan. No? Yan ay dahil sa kaduwagan. Yun na nga ang dahilan, minamahal na tayo ang kinuha ng mga kasundaluhan at kapulisan dahil nakita nila sa atin ang katapangan nung ang ating mahal na pastor ay pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf at nangaral ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Hindi naman tayo kukunin sa mga sundalo at pulis kung walang napapatunayan. Amen. Amen? Oh. Hindi lingid sa kanila yung balita na yon, minamahal. Walang ibang religious leader na gumawa ng ganon. Ang ating mahal na pastor lang. Dahil para sa kanila, hindi na kailangan. Rason nila yung nasa bersikulo sa Biblia na huwag mong ibigay sa baboy yung ginto o perlas. No? So, nasa isip nila kaagad, baboy yung mga Abu Sayyaf. Hindi na kailangan na mag-preach ka doon. Hindi ka na kailangan mag-mission ka doon. Kasi nasa isip nila, hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng ebanghelyo dahil mga baboy na sila. Mga aso na sila. Pero hindi ganyan ang thinking ng ating mahal na pastor. Hindi lang pumasok ating mahal na pastor para iligtas ang mga hostages,
Kahit nakataya ang buhay, nakataya ang makasama, ang buhay, kundi para may parating ang pag-ibig ng Diyos sa mga Abu Sayyaf. At hindi lang Abu Sayyaf, kundi para sa buong mundo, dahil yung 3 months na pananatili ng ating mga pastor na hindi kumakain araw at gabi doon sa kampo ng Abu Sayyaf ay napanood ng buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So, example of fearless servants, Acts chapter 4, verse 29 to 31. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. And when they had prayed, they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So the early Christians, the early servants of God, did not pray for safety. They prayed for boldness. Sila po ay hindi nanalangin ng sila iingatan, kundi ang panalangin nila, bigyan sila ng katapangan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Mayroon bang nanalangin dito ng katapangan? Baka ang panalangin natin palagi, Lord, ingatan mo kami. Oh, dahil mayroon kang naramdamang takot, so ang panalangin mo palagi, ingatan mo kami, Lord. Kahit nasa bahay ka lang nakaupo, ingatan mo ako, Lord. Kahit nakahiga ka lang doon sa katri, wala kang ginagawa, ingatan mo ako, Panginoon. Pero hindi yan ang prayer ng mga unang Kristiyano. Kahit pinugutan na sila ng ulo, pinako na sa krus ang iba sa kanila, ang iba sa kanila, pinakain sa leon. Ang prayer nila, bigyan mo kami ng katapangan, Panginoon. Hindi po sila nagsabing, ingatan mo kami, Panginoon. Basahin natin sa Tagalog at Ilocano. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 29 hanggang 31. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga bala, ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan, samantalang iyong iniunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kabalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ilocano version kayo. Dito'y digiti Aramid 4:29 hinggang 31. Ket itangarud apo kitaem digiti panangam amesda ket ipay mo ad dagiti adipin mo sa wenda si tutured unay ti saom. Iti yunat da imam dagiti panangagas datatlag kinakaskas daw marami dagapu itinagan tinasantuan nga adipin mo a Jesus. Ket idi nakapagkararagdan day didiso anak kaurnungan da nagkintayeg ket napno da amin ti Espiritu Santo ket sinauda asi tutured ti sao ti Dios. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, anong pinagpray nila? Bigyan sila ng katapangan. Dahil nabalitaan nilang iba sa kanila nangamatay na. Pinugutan na ng ulo. Hinuli, kinulong. Oh. Hindi nila sinabi, Lord, ingatan mo kami. Sabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan. Anong ibibigay sa kanila?
Katapangan. Boldness. Ha? Mag-share ka. Huwag kang matakot. Yung iba kasi takot eh. Kulang ako ng bersikulo eh. Dapat i-memorize ko muna itong Genesis to Revelation. Hindi karunungan na nagmumula sa iyo. Karunungan na nagagaling sa Diyos. Nung sila'y napuspos ng Holy Spirit, atin pong narinig ang binasa, minamahal, nagkaroon sila ng katapangan at ipinangaral nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Nag-share sila. Ibinalita nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung una naming naramdaman. Nung unang araw sa kampo ng Abu Sayyaf. Nung nagplano na sila ng pugutan kami ng ulo, isa-isa, habang kami nagpupuri, napuspos kami lahat sa presensya ng mahal na Panginoon. Nakita ko yung liwanag na galing sa malayo, minamahal. Kasi nakaharap kami sa silangan nung kami nagpupuri. Nakita ko yung liwanag galing sa silangan na parang kidlat. Tumama sa amin. Hindi ko mapigilan ng aking sarili. Bumuka yung aking bibig at nagsalita na hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang yung Alleluia, Alleluia. Habang kami napupuspos at ako'y nag-speak in tongues, sumigaw ang mahal na pastor, "Victory in Jesus' name." At nag-prophesy ang mahal na pastor, "Huwag matakot, kasama niyo ako." Sabi ng mahal na Panginoon. Gusto kaming barilin ng mga Abu Sayyaf. Sabi ng isang Abu Sayyaf, nung ikaw ay sumigaw at nanginginig, gusto na kitang patahimikin. Gusto kong abutin ang aking baril at ubusin ang bala sa iyong katawan. Hindi ako makakakilos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So yung po minamalang perfect example ng prayer ng katapangan. Amen? So, ang mga unang Krisyano, nung sila'y nanalangin, nabigyan sila ng katapangan, ng mangaral, napuspos sila ng Holy Spirit, at doon nag-umpisa sila na nangaral na may katapangan. Amen? Everybody say praise the Lord. So the early Christians did not pray for safety, they prayed for boldness. So God answered with the Holy Ghost and fear left. Ang takot ay nawala. Nung naramdaman nila ang presensya ng Malapinoon, nawala yung kanilang naramdamang takot. At sila'y nangaral na walang takot. Amen. Oh. So, dapat ganun ang karakteristik ng mga mananampalataya. Dahil ang takot ay hindi po nanggagaling sa Diyos. Amen. Sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18, Daniel chapter 3, verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered, "O Nebuchadnezzar, our God whom we serve is able to deliver us. But if not, be it known unto thee that we will not serve thy gods." Everybody say praise the Lord. Sa Tagalog at Ilocano version, ating pong basahin sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 16 Hanggang 18. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nagagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay
makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi talastasin mo ang hari, hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni mangagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Ilocano version. Ito'y Daniel 3:16 hinggang 18. Ni Shadrach, Meshach, ken Abednego, singmong badak kinunada ti Ari, o Nabucodonosor, saan ang masapol asa mong bat kami kengka, ito'y abanag. Nukasta ti Diyos mi isu a pagserbiam mi, mabalin kami nga isalakan ti horno asom sumged ken dumardarang, ket ita imam o Ari, ilapsup nakamto. Ket no saan may pakamukong makengka o Ari, adita Diyos mo, di kam to pagserbian, ken kastamet di kam to pagdaydayawan, tiladawan a balitok nga impatakder mo. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. True servants fear God more than man. Amen. Amen. Tayo po ay natakot sa Diyos more than man. Walang taong dapat katakutan. Sa Diyos lang tayo matakot. Matakot tayo magkasala. Amen. And disobedience is a sin. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kasalanan. Amen. Pag sinabi niyang huwag kang matakot at nanatili kang matakutin, kasalanan yun. Everybody say praise the Lord. Di ba? Utos niya yun huwag kang matakot. Tapos nanatili kang matakutin. Di kasalanan yun. Laban sa Diyos na nagsabi sa iyo na huwag kang matakot. So si Shadrach, Meshach, Abednego, kahit itapon sila sa hudno, hindi sila natakot. Binigyan pa sila ng chance. Dahil sila po ay kilala ng Haring Nebuchadnezzar. Binigyan sila ng chance. Pinainit pa. Ilang times na pinainit. Para sigurado talaga na pag sila ihulog doon, magiging abo. Parang kinikremate. No? Ikikremate sila na buhay. So ang requirements lang, pagtunog ng mga lahat ng mga panugtog, trompeta at iba pa, mag-bow down lang sila sa rebolto na gawa ni King Nebuchadnezzar. Reboltong ginto. So nung sila ay binigyan ng chance at tumunog ang mga panugtog at nag-bow down lahat, nanatili ang totoong lingkod ng Diyos na nakatayo at handang mamatay sa kanilang pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. So, nakuha ba nyo, napakinggan ba nyo yung punto? Sinabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos. Pero kung hindi, but if not, kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos mo, King Nebuchadnezzar. Amen? So, faith is fearless faith. Ang pananampalataya ay panampalatayang walang takot o walang kinatatakutan, kundi ang Diyos lang, na hindi tayo makasunod sa Kanyang utos. Nakuha natin, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Takot ka mamatay? Ang kamatayan ay darating anytime. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Amen. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Kung talagang panahon na, wala ka nang magawa.
Kahit makapaligid pa sa iyo ang mga doktor. Ha? Yung doktor nga, namamatay eh. Amen. Namatay nga yung mga millionaire, mga billionaires, mga mayayaman. Oh. Kaya nilang maka-afford ng anumang gamot. Kahit milyon pa ang halaga ng isang tableta, kaya nilang bilhin yon. Pero namatay pa rin sila dahil yun na yung panahon. Yun na yung nakatakda. Everybody say, praise the Lord. Ah? Pero karamihan sa mga mahabang buhay, hindi naman mayayaman. Karamihan sa mga umaabot ng 100 plus ang edad, yun yung mga taong nakatira sa bundok. Oh. Sila yung mahahabang buhay. So wala sa kayamanan ang paghaba ng buhay. Si King Solomon nga, pinakamayaman na hari ng Israel. 50 years old, namatay. Oh, si King Solomon, nakapagpatayo siya ng pinakamaganda at wala pang makakatumba sa pinatayo ni King Solomon na templo. Yun yung tinutukoy ng Malapit noon na darating panahon, mawasak yung templo na yon. Oh, nawasak noong AD 70 nung lumusob ang mga Roman soldiers sa Israel at tinikover na nila ang Israel. Oh. At yung templo na yon ay pinalitan ng templo ng mga Muslim. At sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, yung templo na yan ay itatayo muli. So paano may tayo? Nandiyan na yung templo ng mga Muslim. So maggera muna. At mawasak muna yung templo ng mga Muslim bago itayo ang templo ng Panginoon. So mayroon talagang gera. Hindi talaga natin mapigilan yan. Kahit ano pang prayer na walang gera, nakasulat na yan. No? Ang prayer na lang natin, bigyan tayo ng katapangan na patuloy pa rin tayong maglilingkod sa Diyos at patuloy pa rin tayong mangaral ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Kahit lahat ay yuyuko sa Diyos ng sanlibutan ito, pero ang mga anak ng Diyos, katulad kay Shadrach, Meshach, Abednego, katulad ng ating mahal na pastor, katulad ng ating beloved parents in the Lord, ay manatili tayong tumayo sa katotohanan. Ng Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng Proverbs chapter 28 verse 1, huling talata, minamahal, the wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Ating pong basahin. Sa Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng Proverbio, Kapitulo 28, To 28:1. 28:1. Ito pang nasusulat, mga minamahal. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol. Ha? Takot na takot. Dahil siya ay lumalakad sa kasamaan, kahit sa anino niya, takot siya. Di ba ganun? Ang mga masasama, takot na takot. Yung mga nangulimbat ng mga pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon, nasaan sila? Takot na takot. Nagtatago, punta sa ibang bansa, nagtago, wala namang humahabol sa kanila. Amen. Ganon din yung mga NPA. Takot na takot. Nandoon sa bundok, nagtatago. Pag maglakad, gabi. Pag araw, kailangan hindi sila makita ng tao. Yun yung sinabi ng Bible. The wicked flee when no man pursue it. Ang mga masama ay tumatakbo kahit walang taong humahabol sa kanila. But, sabi dito, the righteous are bold as a lion.
ang mga matutuwid ay kasing tapang ng leon. Amen. Sino yung mga kasing tapang ng leon, pumalakpak ng malakas na palakpak? Yun, yung mga may tapang katulad sa leon. Sa ating pong Ilocano version, nabasa na ba yun? Dito po sa Proverbio 28:1 sa Ilocano version. Dagiti nadangkes agtalawda, idinto nga awan ti tao amang kamat ngem dagiti nalintig, si tuturedda akas leon. Amen. Amen. Praise the Lord. So the wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Amen. Oh. So walang magmamarcha sa Tugigaraw na mga former NPA kung duwag tayo. Pinasok natin ang Sinundungan Valley, Marag Valley at iba pang mga delikadong lugar. Alas 7 ng gabi, nag-Bible study tayo hanggang alas 10 ng gabi. Makauwi kami alas 2 na ng madaling araw. Kuminsan doon pa kami matulog sa bundok. Pag na timing na uulan at yung dala naming sasakyan, hindi kayang umakyat doon sa kabundukan dahil madulas, doon kami natutulog. Hindi namin alam, NPA na pala yung nasa paligid namin. Hindi namin alam, NPA na pala yung tinutulugan namin. Nalaman na namin nung sumuko na sila. Di ba? Kung duwag ang mga anak ng Diyos, hindi patay na sila lahat. Kasi military ang aakyat doon at sila ay inumanslan. Imasakir sila doon para wala ng problema. No? Pero dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord na huwag matakot, nakapagligtas tayo ng maraming kaluluwa na hindi naniniwala sa Diyos dati. Ang Diyos nila ay baril. No? So, righteous servants of God have lion-like boldness. Yung mga righteous servants of God. Hindi lang servants of God, righteous servants of God. Ibig sabihin ng righteous, sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po sumusuway. Amen? Kasi pag ikaw ay servants of God at sumusuway ka sa kanyang utos, hindi ka matatawag na righteous. Magiging wicked. No? Dahil ikaw ay wicked, katulad ka sa sinabi ng Bible, the wicked flee when no man pursue it. Takot ka ng takot. Hindi mo alam kung anong kinatatakutan mo. No? Makadaan ka lang sa puno ng baliti. Hallelujah, hallelujah. Daan lang ako. Nakikiusap pa. Amen. Huwag mong pakiusapan yung demonyo. Pag nakaramdam ka ng iba, review ka lang in Jesus' name. Mawala na yung takot mo. Daan ka. Amen? Amen? Yung biyahe namin papuntang Marag Valley, kung hindi ka man mamatay sa ambush ng NPA, mamatay ka sa pangpang. Kasi yung pag-akyat, pag alanganin yung sasakyan mo at bibitaw yung brake, at mamatay yung makina, patay ka. Pag uwi na naman, ilang oras yung pababa, palagi puro pababa. Kung ma-lost brake ka, patay ka rin. Nakataya talaga ang buhay. Pero dahil kasama natin mahal na Panginoon, nandito tayo, buhay pa rin. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Ang iba sa inyo, nakaranas nung naglakad tayo, galing ng Masi, papuntang San Juan, Sister Mendoza, nakasama yata? Kasama ba? Sister Nita Mendoza.
O hindi pwedeng maglakad yan. Dati may cancer sa baga yan. May pneumonia siya. Pero nakaya niya yung 3 to 4 hours lakad. Oh. Daming first time na naglalakad. Gabi na yun. Hinahabol natin yung Bible study. Pag uwi, ganun din, maglakad. Salamat ngayon, minamahal. Pag pupunta tayo doon, isang request na lang sa sundalo para hindi na tayo maglakad, binibigyan tayo ng 6x6. O yung tinatawag nilang KM, yung made in Korea na sasakyan. Dahil nakita nila na malaking tulong ang ebanghelyo ng kaligtasan para maiwasan ang patayan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo sumakay sa military truck dahil takot tayo. Yung iba naman, kahit walang ginagawa, puro komento lang eh. Nung umakyat tayo doon, naglalakad, comment pa rin. Ano namang makukuha nila doon? Wala namang tithes and offering doon. Ano makukuha nila doon? Pag mga disgrasya yan, masira pa ang gawain. Nung nag-offer na yung military, Brad, ihatid namin kayo. Iba na naman yung comment. Siyempre, papasok sila doon dahil kasama lang military. Wala ka talagang magawa. Pag mahilig sa komentaryo ng komentaryo, mga nuisance Christians po yan. Walang kwentang Krisyano yan. Amen. Amen. Mga duwag yan. Hindi yan mapuntang langit. Sabi ng Biblia, pag hindi sila magbago, sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ha? Sabi nga sa ating binasa kanina, minamahal, the early Christians did not pray for safety, they prayed for boldness. Hindi po sila nalangin na ingatan sila. Ang panalangin po nila, bigyan sila ng katapangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, righteous servants of God have lion-like boldness. So, guilt makes cowards. Guilt makes cowards. Anong guilt? Yung alam mong gumagawa ka ng kalikuan, yan ang magiging coward. Ano mang coward? Duwag. Dahil alam mong marami kang ginagawang kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Ay, hindi ako sasama dun. Alam mo eh. You are guilt. Alam mong mayroon kang patagong ginawa kasalanan. So, gagawa ka talaga ng paraan. Hindi ka makasama dahil baka ako pang maging dahilan. Baka maambus pa kami doon. O ako pa ang matamaan. O, di ba? Yung binumba doon sa Maloso Basilan, yung mga sumama na mayroong mga sikrito sa buhay, sila yung natabla ng bumba. Everybody say, praise the Lord. May sumama doon, maiksi ang palda, doon sa dulo ng palda, tumama ang shrapnel. Sumama pa talaga, pasiksi-siksi pa. O di pagputok ng granada, yung dulo ng kanyang palda na above the knee, doon tumama yung shrapnel. Pero yung pumunta doon na walang iniisip na takot, lumalakad sa katwiran ng Diyos, kumakanta pa, nag-assist pa. Yung mga nag-assist, brothers, sisters, nag-assist. Ang bomba pumutok sa harapan ng mga nag-assist. At saka yung song leader. Ang natamaan, yung nasa likod. Ang yung nag-assist, dumikit lang yung mga shrapnel doon sa kanilang uniforme na choir o uniform. Iningatan silang lahat ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So guilt makes cowards. Righteousness makes you fearless.
Naunawaan natin? Pag ikaw ay may naramdamang takot, ibig sabihin mayroon kang tinatagong kasalanan. Righteousness makes you fearless. Pag lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Kasi anytime pag mamatay tayo, langit. Amen. Pag hindi ka sure, naku, baka mapunta ako ng impyerno nito pag mamatay. Wag na. Next time na lang, Lord. Di ba? Katulad din ng Holy Supper yan. Takot kang mag-Holy Supper dahil alam mong mayroon kang inaalagaang kahinaan. Pero kung alam mong lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos, wala kang naramdamang takot. Masayang-masaya ka na mag-take ng Holy Supper. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, fearless servants are not without enemies or danger. They are without fear because they know who stands with them. Sabi nga ng Psalms 116 verse 6, 118 verse 6, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Basahin nga natin hulong talata. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Ating mo basahin sa Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng mga Awit, Kapitulo 118, versikulo 6. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Amen. Ilocano. Dito po sa Salmo 118 verse 6. 6. Ni Jehovah adda ditoy sikigak yakto agbuteng. Anya ti mabalin nga aramiden ti tao kanyak. Amen. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya ba nating sabihin yun, minamahal? Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao laban sa akin? Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ihanda po natin ang ating sarili, minamahal. Anytime. Hindi natin alam. May mga lumalabas na magkaroon ng pag-alsa. So, halo-halo na yan. Hindi natin alam kung anong grupo, basta pinaghahandaan nila yan. Tayong mga anak ng Diyos, isa lang po ang ating sinisigaw. Ang Panginoon ay kakampi natin. Hindi tayo dapat matakot. Walang magagawa ang tao laban sa iyo, sa atin. Amen? Yung 3 months na yon, nung panatili ng ating mga pastor, hindi siya takot mamatay. Kahit hindi siya kumakain sa loob ng 3 buwan. Binumba ng mga military ang kampo ng Abu Sayyaf. Sabi ng mga Abu Sayyaf, magtago na tayo. Sabi ng mga pastor, dito lang tayo. Sabi ng mga Abu Sayyaf, umalis na kayo diyan sa kubo. Bubombahin yan. Sabi ng mga pastor, magpuri tayo dito sa ilalim ng kubo. Bumaba yung tura-tura para maghulog ng bomba. Hindi po natakot ang mga pastor na mamatay. Umiwas yung bomba na hinulog. Instead na matamaan yung kubo, tumalsik yung bomba sa malayo. Hindi po basta-bastang tatalsik yun. 1,000 kilograms na bomba, mapadpad ba ng hangin yan? Yung Jolene na nga, pag ihulog mo, straight talagang mahulog yan. Maghulog ka ng Jolene, straight yan. Yung Pakaya, 1,000 kilograms na bomba.
Hindi mapadpad ng hangin yan. Sinalo ng mga anghel at itinapon sa malayo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Para po sa ating mga baguhan, to our beloved viewers, hanapin po nyo ang Jesus Miracle Crusade before it's too late. Yung mga pastor na mataas ang pride, alam nilang katotohanan, nanonood sa atin, pero ayaw palang tanggapin ang katotohanan, bago maging huli ang lahat, tanggapin mo na ang katotohanan. Na ang Panginoong Diyos ay kakampi at nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napapatunayan po yan. May prueba, ebidensya. Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sila na mismo ang nagpapatotoo. Sabi ni Kapinong, pumapasok siya sa iglesia. Pag siya ay kinukuha na ninong sa kasal, pumapasok siya ilang beses. Sa Katoliko, pumapasok siya. Sa ibang mga reliyon, pumapasok siya. Sa mga Baptist, ano pang mga reliyon na nag-invite sa kanya bilang ninong sa kasal. Ninong sa binyag. Pero wala siyang naramdamang presensya ng Diyos sa mga relihiyon na pinasukan niya. Komunista pa rin siya. Hindi mawala-wala sa isip niya yung pagiging komunista. Dala-dala niya yung kanyang 45 caliber pag matulog siya katabi niya. Pero nung napadaan siya sa Bible study ng Jesus Miracle Crusade sa Marag Valley, nagulat siya, minamahal. Nandoon na siya sa harapan, nakataas ang kamay, umiiyak, isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon. Mula noon, naniwala na siya may Diyos. Nagpabotismo sa tubig nung gabi na yon. Tuwang-tuwa ang kanyang mahal na asawa na isa ding NPA dati. Mag-asawa silang NPA. Doktor siya at commander sa New People's Army. Dito lang niya naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dito lang niya naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Binago ang kanyang buhay. Buong pamilya silang NPA. Ang kanyang ama, pioneering dito sa Isabela at Cagayan hanggang Apayao. Mga kapatid niya, puro mga commanders. Sabi niya, may mga time na panahon ng gera, hindi siya dumadapa, nakaluhod siya, nakasuot ng puti, na long sleeve na t-shirt, long sleeve na puti na t-shirt, nakipagbakbakan. Yung kanyang makasamahan natatamaan kahit nakadapa. Balot na balot ng putik yung kanyang makasamahan, natatamaan pa rin. Siya nakaluhod, nakipagbakbakan, walang putik sa kanyang mga damit, hindi siya natatamaan. Ibig sabihin, sabi niya, mula noon pa lang, NPA pa siya, pinili na siya ng mahal na Panginoon. Dahil one time, inutusan siya na siya ang babaril sa hinuhusgahan nila. Hindi niya kaya. Sabi niya, barilin na lang ninyo ako kaysa babarilin ko yung tao na hindi naman nagkasala sa akin. So gusto niya, siya na lang ang barilin kaysa siya ang papatay. Hindi naman siya mapatay-patay dahil yung papa niya, commander. Mga kapatid niya, mga matataas din ng ranggo. Sabi niya, noon pa man, Brad, takot na akong pumatay. So, pinili niyang maging doktor. Doktor ng NPA. Nag-training siya. Amerikano yung kasama nila. Tinitrain sila paano sagipin ang buhay. At tinuro sa kanila
kahit buhay ng kaaway, sasagipin pa rin. So yun pala ang purpose ng Malapi noon, na maging doktor siya ng mga NPA para hindi siya makapatay. Dahil pinili siya ng mahal na Panginoon at ngayon kasama nating naglilingkod sa Diyos. Marami pa na katulad kay Kapinong na nabulagan sa doktrinang komunismo na nasa kabundukan. Kailangan nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay. Lahat po mga kapatiran, lalo na po yung mga baguhan dito sa harapan, ating po mga beloved webcast viewers. Isoko po nyo ang inyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, glory to Jesus. Hallelujah.
para po sa mga baguhan nandito po sa harapan, minamahal. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, pananampalataya na makamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang inyo pong gagawin ang pagsisisi. Hallelujah. At ang pangatlo, tanggapin po niyong bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mapatawad at mahugasan ang inyong makasalanan. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa, tanggapin po niyo ang bautismo sa Espiritu Santo. Itaas pong inyong mga kamay. Hallelujah. Pakitaas po ang inyong mga kamay. Ating pong mga baguhan sa harapan. Ating pong mga beloved webcast viewers. Mayroon po kayong kasabahan dyan na hindi po mananampalataya. Ilapit po nyo at hallelujah, i-assess para tanggapin ang mahal na Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito, bangkitin po nyo taos puso. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sila sa lahat at tumanggap sa mahal na Panginoon. Bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo, mahal na Panginoon, kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila, 10 kanilang mamahal sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Propeta Olmeda, ito po aming samod dalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Manatiling nakaluhod. Balik na po kayo sa upuan, ating po mga bilayad baguhan. Manatili po nakaluhod ang bawat isa. Ihanda po natin ang ating pong sarili sa ating pong bandal na hapunan. Sabi po dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep or died. Minamahal, ang banal na hapunan, ito po ay karapatan nating lahat bilang mga anak ng Diyos na makipag-partake. Ito po ay patunay na we belong to the kingdom of God. So, pag ikaw ay nabaptize in the name of Jesus Christ, ikaw po ay kasali na sa ating pong pag-partake ng Holy Supper. Pag ikaw pa ay hindi pa bautismado, siguraduhin mo kung ikaw ay makipag-partake sa Holy Supper na after ng gawain ay tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kung ang lahat minamahal ay mayroon na pong tinapay at saro, tayo po ay manalangin muna. Magsisi ang bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga aming naisip na gawa, nabanggit ng aming mga labi, na kami nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hugasan mo kami sa iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo na maging karapat dapat sa banal hapunang ito. Sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor, ang iyong banal na propeta, ang aming mahal na pastor William Almeida. Hallelujah! Ito ang aming samod dalangin. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo, minamahal ang inyo po mga tinapay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body,
which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Verse 25, after the same manner also, he took the cup when he had stopped saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Hallelujah! Katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah! Ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah, praise the Lord, Lord of Jesus. Tayo po yung manalangin sa inyo po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, minamahal, itaas po inyong mga kamay. Ano po yung makahilingan? Magkaisa po tayong manalangin sa ating mabait na Diyos. Hallelujah, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan, pamahal Pinoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga kami naisip, nagawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banalapan. Patawarin mo, anak mahal na Pinoon. Hallelujah. Abutin mong pangailangan ng iyong mga anak mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo ng kasagutan, ng karamdaman, kagalingan, kalutasan ng mga problema, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Propeta Willie Almeida. Hallelujah. 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Anong magawa ng kaaway? Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer. Demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Demons of poverty, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po ang lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Minamahal, itaas po ang inyong pong mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord.